Alright guys, sa mapagpalang araw sa inyong lahat, meron tayong reaction video dito kay Rob 3 PH News. Ayan, panoorin po natin na ka-Eric Doc Badoy at si kay versus kay Rapi Tulfo. Nanahimik na si Rapi Tulfo, ano kaya nangyari? Ayan, nabigyan pa na supalpalan na ba ng 1 bilyon? At ito ay isang nagtataka ang ating mga tiga-Pinoy streamline. At panoorin po natin ang bakit kaya nanahimik na si Senator Rapi Tulfo. At panoorin po natin ang buong detalye dito kala ka-Eric Doc Badoy and versus Rapi Tulfo sa kanilang panayam. Alright? No other further, let's do this. Si Tulfo talaga mahilig sa grandstanding. We will call him out on this. Yeah. If you accuse, you have to bring proof to that. So kung may discrepancy, huwag kang mag-conclude na may corruption. Pwedeng mayroon lang mga documents na kulang. Pagsalitain mo muna ang COA. Pagsalitain mo muna ang Finance and Review Committee ng Task Force Balikloob. O sino pa mang, si Galvez pala nakakausap ninyo. And probably, the documents were not available immediately during that hearing. So, give the benefit of the doubt first. Maybe he's projecting. Baka tatakbo mo ito sa 2028 Baka mag-presidente o mag-vice president. But that is not the way to use power in the Senate or in the government. So, we call out on this. We are not depending here. Secretary Galvez, Brother Franco, Ma'am Loreno, pinupuna din namin Secretary Galvez sa kanyang back channel talks na ginawa doon sa Oslo sa mga CPP, NPA, NDF, international cadre operatives kina Juliet de Lima. But this is another issue. Nakikita natin dito, number one, ang may una pong may kagustuhan na palabasin na palpak, abusado at pinagkakakitaan ang mga task force balik-loob and rebel returnee programs and compensation support and social welfare benefits na program sa pagbabalik-loob namin mga rebelde ay ang CPP, NPA, NDF. Kaya sana mag-ingat si Senator Tulfo sa kanyang pananalita at mga pagpapahayag na para bagang dinudugtungan niya at nire-reinforce ang propaganda ng CPP, NPA, NDF. Pangalawa, babalikan namin dito sa Laban Kasamang Bayan, Senator Tulfo. He who accuses must bring forth the evidence. Discrepancy pa lang po nakikita ninyo. Those are objective observations. Those are not conclusive information yet. So, bigyan mo ng pagkakataon at kahihiyan ang ahensya ng gobyerno because you're also part of the government. And be careful, Senator Tulfo, na ang propaganda line ng CPP, NPA, NDF ang naging tungtungan ng iyong grandstanding operation. Palagi mong ginagawa yan sa Senado. So sana po, tingnan mo na hindi kalaban yung mga kaharap mo. When you accuse them as corrupt or corrupt agency sila, bring forth your evidence. Dokumento pa lang na kulang ang hawak mo. And those are only initial observations. Napaka-unfair naman yon. Para po sa amin na nagkaroon ng mabuting ugnayan sa Office of the Presidential Advisor for Peace, Reconciliation and Unity, especially in the times of former President Rodrigo Duterte. Libo-libo po kami ang mga bumalik loob sapagkat nagtiwala kami sa Task Force Balik Loob at ECLIP program. At kung ganun po ang inyong pananalita na hindi nyo po kami nakakausap, kung ano po ang categorization, process, methodology, and mga pamamaraan, kung papaano ka nabibigyan ng social benefit support and financial support, ay sana po nag-imbestiga muna kayo ng kumpleto. Kami po, hindi po kami lahat may armas pag bumalik, sabi nga ni Ma'am Lorraine. Di ba, Eric, ang mga high-powered rifles na ibinalik lang ay mga 8 to 10,000. Pero ang nag-surrender sa CPP, NPA, NDF, mga 25,000. Tama po kayo, Ma'am Lorraine? 35. 35 because that includes already, Ma'am Lorraine, mga underground mass organization, party elements, party branches, local militia, regular NPA. So, pwede pong ganun na Senator Tulfo ang kalagayan. Let them explain first before you accuse them and malign and destroy the reputation of an agency of the government for which you ought to defend also rather than destroy it on mere initial information lang na nakikita po ninyo. Kaya po, hindi lahat ng nagre-rebelde at bumabalik sa pagiging rebelde papuntang gobyerno ay armas ang kategorya sa pagtulong sa kanila.
Opo, wala akong bit-bit na armas, but I availed also the Task Force Balik Loob in my capacity as a leading cadre ng CPP, NPA, NDF. So, iko-question mo rin ako, bakit binigyan ako ng suporta? So, dapat sana po naging open-minded muna kayo bago kayo naging mapanghatol. At yan po ang naging pattern mo at patent ng iyong pagtatanong dyan sa Senado. Every time na may pagkakataon kang bumira, binibira mo lahat at wala kang preno. Magkaiba po ang Idol Rapid Tulfo na programa mo sa telebisyon kaysa function mo at otoridad mo na ginagamit bilang senador. Correct. I think that ang what si Senator Tulfo has really just revealed no to us is his ignorance, Yes. no, and he doesn't know that he doesn't know, and he's very arrogant Grabe about ka, it, no, na he said it's just common sense. No, it's not common sense kasi nga let's use 35,000 na surrenders pero yung barel no sa CPP ay mga 10,000 lang, 8 to 10,000 lang, no. So is that common sense? That it only shows that you don't know the whole story. There's so much that you don't know. Correct. And it's hard to admit this if your ego is as huge as Alimol. really huge as that Senate building, Building. diba? So that's why you know what, Correct, humility talaga is so important in a leader, and it just looks really it's just so embarrassing to look at something like that. And of course I know the people there, no, a lot of them personally, and I respect them, no, despite our differences. They've paid their dues to our country. Nagsilbi ang mga yan. They don't deserve that kind of treatment. Well, anybody naman that sits there when you're invited in Congress deserves statesman-like behavior from our senators, no? At pero nga, kasi nga, itong si Senator Tulfo, I think he's still caught in that persona of being the Messiah and that sort of thing. Diba? That's his, I don't know him not too well, but The TV personality that that he TV is. personality and the shortcuts, diba? That, in my opinion, is very dangerous because it dumps down an entire country, no? That branding of Erwin Tulfo, no? So, konting respeto and siguro as a senator, what we would expect from a senator is to have a deeper understanding of a problem if he is sincere, no, in moving our country forward and making it what we've always wanted it to be, peaceful, where there's progress, diba? So, wag agad-agad. But we're not saying man na kung walang corruption, wag hindi. Observe it, but don't jump to conclusions. Agree. And don't be disrespectful there, no, na tumatalon ka dyan and you pretend like you know, but really it's really awful. It's cringeworthy to see you say something like that and to pretend you know when you don't know. And what's even worse nga, like I said, is you don't know that you don't know. Yeah, no? Correct. Correct, ma'am. Kaya importante talaga yung tamang pag-analyze mo sa mga bagay na iyong inaalam. Mahirap mag-analyze kung hindi mo Kasi, alam, kung marami exactly, kang ma'am. hindi alam, Oh, di yeah, ba? i-pretend Yan Haka-haka lang. For mo lang. example, yun nga, yung Common bagay- sense pa sabi niya. Yan, for Ano example, common sense, di ba? Pinagsasabi niya. Isipin mo, yung kausap mo na sinabihan mo ng common sense, hindi ko naman pinagtatanggol si Secretary Charlie Galvez, pero yan, PMA yan, matagal na yan sa laban against CPP, NPA, At saka sa mga rebelde. Yes, Pati sa MILF. iba ang yung hanay sa kanyang hanay. Ikaw nasanay ka sa iyong programa, yan. Noon time show ba siya? Noon time Hindi naman. Afternoon show Yung siya yata. sumbungan, yan. Oo. May konting respeto. Di ba? Konting respeto sa mga bayani natin. Yeah. No? Kaya yung- Kasi tayo dito, Correct. ganun yung gusto natin i-foster na mindset. Doon sa mga nagbibigay ng buhay nila, magkaroon naman tayo ng konting respeto. Bakit? No, nakakaawa naman ng isang bansa na hindi marunong kumilala at magpasalamat sa mga totoong bayani natin, no? Which is not to say na you cannot criticize if it's warranted. Pero yung ganyang treatment, mahiya ka naman, no? Makonsider ba na sedition kung gumawa tayo ng petition na pilitin si President Marcos na magpa-drug test via hair follicle live on television for the sake of transparency? Actually, don't do it that way. Malaking malaking leeway yung sinabi ni dating Alright guys, napanood po natin at subaybayan po natin yan ang ating reaction video. Alright. Alright, panoorin po natin guys. And thank you so much sa inyong lahat. sinabi ni dating Pangulo.
the use is a health issue. At dahil taong bayan tayo, maaari natin questionin ang state of health ng Pangulo. Nasa saligang batas po yun. So, bilang mga mamamayan, maaari nating tanungin. Issue po ito at hindi pwedeng hindi ninyo sagutin. At hindi pwedeng wala kayo ipakita sa amin para ma-assure ang taong bayan. So muli, gawin po ninyong health issue. Dahil syempre, kung ang ating Pangulo ay hindi malusog in body and mind, maaari natin questionin yun. Okay? Yung ganyan kasi, parang medyo hindi ko alam if it will fly. But it's very effective in the sense na it puts the spotlight on the president. Now we have to follow up on that by saying, o nga naman Mr. President, may hamon ang dating Pangulo. Bakit hindi nyo na lang i-take up yung challenge? After all, we are entitled to know about your state of health. Diba? Sabi ni Arnold, magdadalawang taon, hindi pa rin natin nararamdaman ang pagbabago. Ayun, may mga nagtatanong pa rin sa Okay. No, sir. Sabi ni Sir Lou. Ibig sabihin yung mga kasama mo dun sa karambola, mga tuta ng gobyerno. Hindi naman po. Producers kami ng aming programa, pero they have nothing to do with it. Hindi naman sila ang tinanong eh. Okay. Sabi ni Erwin, there is somehow foreign interference to destabilize our democracy, especially in the state of our government. Possibly, but I don't have enough evidence to make that conclusion. Sabi ni Benji Encarnacion, bakit ma'am, di na lang federal kaysa maghiwalay? Sir naman, wala namang din sinasabing maghihiwalay. Tinitignan niya yung possibility at inaaral. Kasi kung mali o hindi kakayanin, hindi maghihiwalay. So walang sinasabi pong ganun. Sir naman. So i-compare niya na kagad sa federalism, wala naman pong kasiguruhan dito. Inaaral, yun yung announcement niya, inaaral niya ngayon. Kayo talaga. Sabi ni Jerome, umasa pa kayo sa pagbabago. May nagbago nga si PBBM naging sa kapangyarihan. Sabi ni AJ Ko, if this PI will lead to BBM, sapat na ba ito na basihan for impeachment? People's initiative alone, no. But if there is evidence of bribery, fraud, we can equate that with high crimes. Kasi tampering with the Constitution using fraudulent means yan. I think an argument can be made for a possible ground for impeachment. Okay? I'm not saying it's absolutely certain. I'm saying is that there is basis for an argument we can argue that, yes. No, Chara is asking kung ang pagsasara ba daw ng CNN ay politically motivated. Not directly, if ever. Kasi losing money talaga sila for the longest time. So, para sa akin, it was a matter of time. Yun nga lang, from what I understand, yung posibleng bibili niyan, politiko. Ito, sabi ni George, sina Attorney Topacio at Doc Che, medyo maingat na sila magkomento kay Speaker. Ito nga yung danger niyan. At yun po ang sinasabi ng ating saligang batas pagdating sa free speech. Okay? Ang tawag dyan ay prior restraint o chilling effect. Dahil nakitang nawala ako, dahil nakita ang SMNI na nawala or muntik nang mawala or nasuspinde, ito ay nakakakos ng takot sa ibang mga stasyon, sa ibang mga pahayagan, dahil alam nila na posibleng sila yung susunod. So dahil dyan, nagbabago sila ng kanilang mga sinasabi, ine-edit nila yung kanilang sinasabi. At yan nga po ang piniprevent ng ating saligang batas. Rafael, kung ikaw ay troll, nagkakamali ka dyan. Kasi mahaba ang listahan na yan. And what I know you're doing is you're trying to move us away from the topic of PI. Marami pong nagawa ang ating Pangulo and in fact na-reduce ang poverty.
from the get-go, year 1 po, dami ng accomplishments. Hindi ko na i-enumerate yan, Mr. Rafael, kasi nag-google po. Okay? Sino naman ang nagsasabi nito? Sabi ni Plastica, totoo ba na ipakulong ni Kuting, Butod at Timbaluslus si FPRD dahil sa kanyang paratang against Kuting? Ang ipakulong po ay usually ang kulong ay resulta ng isang paghahabla o isang proceeding sa hukuman. So, wala pa po akong nakikitang may naisampa na kaso. Posible ang naririnig ninyo ay yung mga magagaling dyan ng mga nagsasalita o mga vloggers or trolls or whatever at sinasabing ganito ang mangyayari. Huwag po maniwala. Sa ngayon, wala tayong ebidensya, wala rin silang ebidensya niyan. Bukod pa dyan, naku, kakasuhan niyo si dating Pangulo, binigyan niyo pa ng isa pang stage yan, isa pang forum, at marami pa yung masasabi. So I seriously doubt niyan. Sabi ni Jiteng, nagimbal lahat sa mga binitiwang salita ni PRD sa rally sa Davao. Pero si Tamba, walang delikadesa. At yun nga po, sinabi ni Congressman Salceda na no stopping PI na daw. Bakit daw sila titigil? At hindi naman din daw sila maghahabla. Basta itutuloy pa rin daw nila ang pagbabago ng saligang batas and yes, to people's initiative. Sa madaling sabi, wala na silang pagpukunwari. Yung ibang mga congressman, grabe yung collar ko, ang sama. Sabi na yung ibang mga congressman, they're not bothering to hide their support for people's initiative anymore. Support, ha? Although pinaninindigan nila na hindi sila yung may pasimuno, hindi nila tinatago ang kanilang suporta para dito. Well, para sa akin, simple lang yan. Hindi na po yan support kasi kayo nga po ang makikinabang. Yung mga taong nagsulong yan, walang direct pakinabang sa kanila. So, sabi ni Ivan, well, to catch the fish on his lips, Digong said before. Alright, napakinggan po natin ang ating ka-Eric saka si Doc Badoy versus kay Rapi Tulfo. At matutuloy kaya ang sinasabi nilang impeachment kay PBBM. At maraming salamat sa panonood at pakikinig dito kay Rob Trip, PH News. Thank you so much sa inyong lahat and peace out.